Nagkita si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Dito inihiyag ng dating Pangulo ang isang matinding pahayag. Hindi niya kailanman ibinigay ang Pilipinas sa mga dayuhan. Sumalang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial ng International Criminal Court, ICC, sa pamamagitan ng video conference noong March 14, 2025 sa The Hague, Netherlands. Si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea ang personal na humarap sa pre-trial bilang legal counsel ni Pangulong Duterte. Matapos ang pagdinig, nagkaroon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na mabisita at makausap ang kanyang ama sa loob ng 1 oras sa hospital wing ng detention center ng ICC. Sa kanilang pag-uusap, hindi pa rin nawala sa isipan ni dating Pangulong Duterte ang Pilipinas. May isang mahalagang bilin siya kay BP Sara. When we talked, he, as a request, he asked me to go home. So, he repeatedly said, do not leave the country. Do not leave the Philippines. Ibinahagi ni BP Sara sa kanyang ama na maraming Pilipino ang umiyak at nasasaktan sa iligal na pag-aresto sa kanya. Isang pangyayaring itinuring ni Vice Presidente bilang kidnapping. Ngunit payo ng dating Pangulo sa mga Pilipino, manatiling kalmado. Sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat. There will be a day of reckoning for all. Sa kabila ng lahat, isang matibay na paninindigan ang ipinaabot ni dating Pangulong Duterte. Hindi niya kailanman ibinigay ang Pilipinas o kahit isang Pilipino sa mga dayuhan. As a Filipino, I never surrendered my country. Wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Nagpapasalamat naman si BP Sara sa lahat ng Pilipino na walang sawang nananalangin at sumusuporta sa kanyang ama. Ngunit anya, hindi dapat malimutan ang mas malalaking suliraning kinakaharap ng bansa. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. Let us not forget the real issues in our country, and that is poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency. Yes! The failure of the government to address peace and security in our country. Sinabi rin ni BP Sara na hindi siya aalis sa The Hague, Netherlands hanggat walang kapamilyang papalit sa kanya sa pagbabantay kay dating Pangulong Duterte. Sa mga susunod na araw, nakatakda siyang makipagpulong sa defense team ng dating Pangulo sa pangunguna ni Nicholas Kaufman bilang lead counsel ng kanyang ama. Samantala, makikipagkita si Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa The Netherlands sa March 23, 2025 upang personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa kanila. Mula dito sa The Hague, Netherlands, ako si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved. We will stand up and we will fight back.
kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi na to mga dugdugay dire, o niya, kanang nitoo sa plataforma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha, kaning administrasyon ni Marcos, o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag walay nang himo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Ibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingunan ni karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang ni Engnong kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oro yung putang ina. Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diya karon sa ginagawa. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Hindi kita matingala. Kaya kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa tuwa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, ito ang inosente pinabuhay. Ito matingala, halong anak na sila. Sige na.